Hello guys, so kumusta kayo? So ngayon is 2026 na, no? So Happy New Year sa inyong lahat. So kumusta yung 2025 nyo? So kami medyo natagalan yung bakasyon namin. Kasi deserve nating lahat yan ng mahaba-habang pahinga. Kapag ka napapagod ka na or minsan nabe-burnout ka na sa ginagawa mo, kailangan mo lang dyan ay mahabang pahinga. So nagmahabang pahinga kami, kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. And huwag nyo lang nang pansinin yan, medyo luma na yan, no? So medyo matagal pa yung next na boto natin sa YouTube. So sa vlog na to guys, no, i-discuss ko sa inyo kung ano bang printing business ang nababagay sa'yo ngayon 2026. Sa mga topic na yan guys, meron tayong mga subtopic dyan. Siyempre nga guys, yung pangalan ng printing business na gagawin mo na yon. Pangalawa naman guys is yung characteristic mo. Kung ano ba yung nababagay sa'yo na printing business. And pangatlo guys, siyempre kung ano ba yung mga services na may offer mo dyan. And pang-apat naman guys, kung ano ba yung target market mo. So again, nagsimula ako ng 2020 nung pandemic. Tapos nag-vlog nga ako about sa printing business. Tapos may mga nagtatanong sa akin kung saan ko ba kinukuha yung mga material supplies and syempre yung printers na ginagamit ko. Syempre ayoko magturo kasi mamaya yung ituro ko scammer, sabihin nyo kasabwat pa ako. So ang ginawa ko na lang guys, ako na lang yung nagbenta. So sa ngayon is 100 million plus na ang Pilipino. So hindi na natin mauubos yun kaya hindi natin kailangan guys mag-away-away. Pero sure ako guys na marami nang kumikita sa printing business talaga. So ang unang printing business guys na may offer mo is yung tinatawag natin na service-based na printing business. So kung ikaw yung klase ng tao na usually nasa bahay ka lang or lagi kang bantay guys ng sari-sari store mo, ito guys yung pinakabagay sa'yo. So meron kaming package guys na in-offer dito, ang tawag namin dito is back to school na printing business. So may offer mo dito guys, syempre pwede ka mag-print, pwede ka mag-xerox, pwede ka mag-scan. Diba naglalakad kayo, tapos may makikita kayo na may malaking tarpaulin, nakalagay doon guys is print, xerox, scan, tapos sa baba may nakalagay na laminate. Kasi pwede mo rin guys i-offer yung paglalaminate. Tapos pwede mo rin dyan guys idagdag yung book binding, tapos kaunting photo printing, yung rush ID na printing, tapos syempre mga documents at yung mga assignment ng mga bata. So usually talaga to guys, ang mga customer natin dito is yung mga estudyante. Kaya nga maganda guys, yung pwesto mo nito is malapit ka sa school or malapit ka guys dun sa mga government offices. And highly recommended nga rin to guys. Halimbawa, meron kang tindahan dyan sa inyo. For sure, hindi naman napupuno masyado yung tindahan mo kasi ang printer guys, maliit lang ang kailangan niya. Kahit isang dipa by isang dipa lang guys, pwedeng-pwede na yung printing business na to para sa'yo. And maganda pa dito guys, no, hindi mo kailangan matakot kasi hindi mo kailangan dito ng any skill. Kasi ang kailangan mo lang dito ay dapat marunong kang gumamit ng mouse. So for sure naman guys, kaya mo kinlik tong video na to ay dahil interesado ko nga sa printing business. At for sure, marunong kang gumamit ng computer at syempre marunong kang gumamit ng mouse. So hindi mo kailangan guys ng any skills, hindi mo kailangan ng editing skills dito. Kasi ang kailangan mo lang dito guys is marunong kang mag-print. Tapos yung mga konting editing guys, matututunan mo na lang yan unti-unti. So again, kung malapit ka sa school or malapit ka sa mga government offices, so mga customer mo talaga dito is mga estudyante at syempre mga madalas magpa-print ng document. Or yung mga tao sa paligid mo. Kaya nga maganda nga to kapag may tindahan ka tapos nakita nila yung tindahan mo, nag-offer ka na rin ng printing. So syempre, sa'yo na sila magpapaprint. So ang next naman natin guys, ito naman yung tinatawag natin na photo printing business o yung photo booth na business. So kung ikaw yung klase ng tao na katulad kita, na kapag may mga event, yung mahilig ka mag-picture-picture, kahit hindi naman ikaw yung official photographer, or kung meron kang business na catering, di ba kasi kapag may catering, usually niyan guys, katabi na niyan is meron siyang photo booth. So yung may event guys, naghahanap pa sila ng photo booth. Tapos yung mahilig ka sa mga events, meron ka mga network of friends, tapos marunong kang mag-online marketing kasi nga kailangan ito ng online marketing para makakuha tayo ng mga kliyente dito. So bagay na bagay sa'yo guys, yung photo booth na business package namin. Kasi nga di ba mahilig ka naman mag-picture-picture. So mas maganda guys, pagkakitaan mo na rin yan. So sa photo booth business package guys na in-offer namin, ang mga magagawa mo dyan guys, syempre mga photo printing nga. Tapos, may magagawa ka pa dyan na ganito, photo strip, ang tawag namin dyan. Ito, sa L8050 kasi guys, makakapag-offer ka ng ganito, direct to PVC na printing. No? Ito, nanay ko to. Tapos, pinrint ko na to dito sa bahay. Tapos ito naman likod na to, ang ginawa ko dyan, pinicturean ko yung mga guests, tapos pinrint ko na lang doon sa mismong event. Tapos ginawa ko doon guys, ilatag ko sa mesa doon sa exit yung mga picture nila na ganito. So parang graduation, di ba? Pag lalabas sila, kukunin na lang nila yung picture nila. So ito rin, pwede ka rin mag-offer ng ganito, direct print sa magnet, kaso medyo manipis nga lang to. And marami ka pa guys pwedeng may offer dyan sa photo printing o photo booth na business. So guys, isa pa sa kinagandaan ng photo printing business ay syempre yung memories. Sobrang importante guys ng memories sa atin. Kaya nga nahilig rin ako sa video and syempre sa pag-picture.
Kasi guys, ito lang yung available na time travel machine natin. So iba pa rin talaga guys yung mga tangible na mga kamukha nito kaysa guys yung digital. Kasi sa digital, pag kinlose mo yung cellphone mo, hindi mo na yung makikita eh. Kasi hindi mo naman i-display yun eh. Hindi kamukha nito guys na nadi-display mo talaga siya. Yan o, so kamukha nito, nagpunta kami ng Enchanted Kingdom. Ito naman yung field trip ng anak ko na pinadede namin yung tiger. Tapos syempre, sino ba nun makakalimot? Kapag ka may anak ka na, yung first ever photo picture ng asawa at syempre ng anak ko. Then ito, yung first ever na family picture namin. 'Di ba? So pag tinitingnan mo yan, naaalala mo kaysa nandudun lang siya sa cellphone mo. Then ito naman, first birthday. Then ito naman yung family namin nung Pasko. Yan, so lahat-lahat kami nandito. Side ng wife ko and syempre side ko. Lahat kami nandito. And ito rin, pati itong first haircut ng anak ko. O diba? Masarap yang i-display. And ito, yung latest sa field trip ng anak ko, nandito rin siya. So again guys, hindi lang pag-print ang binibenta natin dito, kasama na rin dyan guys yung mga memories na katulad nito. Kaya guys, marami pa rin tao na mas gusto nila na nag-hire sila ng photo booth, and mas gusto nila guys yung napaprint yung mga picture nila kaysa nga guys digital lang, no? Dahil sa mga dahilan nga na to. Grabe, talagang nilatag ko pa to at nag-bring back memories talaga sa akin. So dalawa guys yung target market natin dito. Syempre una yung personal, then pangalawa naman guys is yung corporate. So sa personal guys, yan yung mga binyag, birthday, yung debut, yung kasal. Pangalawa naman guys is yung mga corporate. So yan naman ay hinahire ka niyan tuwing may mga okasyon sila. Halimbawa may team building sila, Pasko, New Year. Lalo na nga guys, kung meron ka ring catering business, maganda guys, idagdag mo na rin to. Kasi imbis na maghanap pa sila o mag-outsource pa sila sa labas ng magpo-photo booth, ikaw na rin. So dagdag income na rin to sa'yo. So ang next naman natin guys na klase ng printing business, ito yung paborito ko sa lahat kasi hanggang ngayon ito yung ginagawa ko. So ito yung tinatawag na sticker printing business. So konting story lang sa mga ngayon lang nanood ng vlog ko. Nagsimula ako guys na mag-printing sa The Printing Shop. Yung The Printing Shop mismo ha. Kasi 2006 pa lang nasa printing business ako. So magto 20 years na ako sa printing business. Pero nagsimula ang The Printing Shop ay 2020 kasi pandemic noon. So nung pandemic na yon, ang nangyari maraming taong nawalan ng hanap buhay. So nawalan sila ng hanap buhay. Ang ginawa nila, nagtinda sila ng kung ano-ano. Nagtinda ng chili garlic, ng leche flan at kung ano-anong pagkain. So yung mga product nila guys, ganito yung itsura kapag walang label. So pangit, 'di ba? Kasi nagbenta ka na lang rin naman ng product, hindi mo pa nilagyan ng logo mo. So ang ginawa ko nun guys, ako na lang gumawa ng mga label nila. So katulad nito, itong Magic Gatas na to, ako yung gumawa ng label na yan. So ang dami nga guys nagtinda-tinda nung pandemic na yon. So lahat yun kailangan nila ng label. Kaya guys, nagprint ako ng label na kamukha nga nito. So idinidikit ko siya guys dito sa product. So mas maganda na siyang tingnan, no? Kasi nandito yung logo ng company, yung company name mo, tapos yung FB page mo, tapos yung cellphone number mo, nandito rin yan. Siyempre kapag may mga nakakita nito, tatanungin yun, uy, saan mo to pinagawa? Siyempre makikita na kaagad nila kung saan yun pinagawa. So ibig sabihin nun guys, 2-in-1 yan. Meron ka ng label, meron ka pang advertising. So yun guys yung naisip ko nung pandemic kasi nga maraming nawala ng hanap buhay and nagtinda-tinda nga sila. So lahat yun guys, kailangan nila ng label. Kaya pumatok guys ang The Printing Shop. So kung katulad kita guys na mahilig ka talaga sa sticker, wala naman siguro taong di mahilig sa sticker, no? Lahat naman tayo, nung bata tayo, mahilig tayo sa sticker. Mahilig nga tayo mangolekta ng sticker nun eh. So hanggang ngayon guys, nagpiprint pa rin naman kami ng label, no? Pero marami pa talaga guys na pwedeng pagkakitaan sa sticker printing. So sa sticker printing guys, dalawa na naman yan. Syempre una personal. So sa personal na yan guys, yung mga bata rin, na katulad ko nga rin nung bata pa ako, mahilig ako bumili ng sticker. Tapos yung iba, yung mga nagpapagawa ng mga decals, di ba, sa mga motor, sa mga kotse, yung mga kamukha ng ganito. Yan, mga decals yan. Tapos sa personal guys, nandiyan rin yung mga stationery sticker, yung mga journal sticker. So nagawan ko na rin naman ng content yan. Sobrang dami ko na nagawa ng content. Tapos sa corporate naman guys, ito nga yung diniscuss ko kanina. So yung may mga business na kailangan nila ng label, kamukha nito, halos lahat naman, ikutin mo yung buong bahay mo, lahat yan meron silang mga sticker label. So ibig sabihin nun guys, walang product na walang label. So kapag nakakuha ka guys, katulad namin, ng mga businessman na mayroon silang mga product, so mangyayari yan guys, paulit-ulit lang nagpapagawa yan. Kasi halimbawa itong dishwashing liquid na to, so kapag naubos to, syempre mauubos rin yung sticker. So kapag naubos yung sticker nila, bibili at bibili ulit ng sticker yan sa'yo.
para nga guys dun sa mga product nila. So sa business kasi guys, ang hinahanap natin repeat order kasi sa totoo lang, mahirap talaga humanap ng customer. Meron ka na ng customer di ba? Bumili na nga sa'yo. So ang gagawin mo na lang, gagalingan mo na lang. So kapag ginalingan mo guys, magre-repeat order yan. So ang mangyari niyan guys, no, paulit-ulit na lang nabibili sa'yo yan. So katulad namin guys, may mga customer kami nung 2020, 2022, 2023 na hanggang ngayon, nagpapagawa pa rin sila sa amin ng sticker. So hindi na kami guys ngayon humahanap ng mga bagong customer. Kasi nga guys, meron na kami mga loyal na customer na hanggang ngayon nagpapagawa pa rin sa amin. Kaya nga guys, paborito ko talaga ang sticker printing business. Kasi nga bukod sa paborito kong gumawa ng sticker, pangalawa dyan guys is madali ang repeat order sa mga sticker. Meron rin kami guys package na ino-offer dyan. Sa package na to guys, meron na siyang kasamang cameo. So sa cameo na yun guys, cutter yan ng sticker. Kaya magagawa mo ni mga ganyan. Yan o, yung mga kakaibang cut na yan. Lalo na guys yung mga bilog. Sobrang hirap gumawa ng bilog. Kasi nga, guntingin mo yung bilog, sobrang imposible nun. So, kailangan mo talaga guys ng cutter. And isa pa guys, ma-offer natin sa sticker printing business. So, yung mga signage, di ba, sa pinto. So, yung ganito, push-pull, yung mga business hours. Tapos, itong Merry Christmas na to na hindi na namin inalis. Tapos, yung mga ganito, yung back-to-back na sticker, di ba? So, ito pakita ko sa inyo. Ito printing shock yan, di ba? Tapos dito sa kabila niyan, printing shock rin. Ito SM. Sa kabila niyan guys, SM rin. Yan guys, pwede rin natin i-offer yan yung mga business signages na yan. So ang next naman natin guys, ito yung tinatawag ko na mga kids essential. Kung ikaw guys yung klase ng tao na mahilig ka sa bata, tapos teacher ka, so bagay na bagay sa ito guys. So ang pwede mo guys ma-offer dito, syempre mga personalized na coloring book. Tapos itong notebook na to, mga activity book, graduation picture, certificates. Ito, yan, acrylic medal, mga back to school essentials, tapos mga subject stickers. Patok na patok yan kapag ka magba-back to school, di ba? Yung mga notebook nila, nilalagyan nila ng mga subject. And yung pinakita ko nga kanina sa inyo, ito, customized na notebook. So, pwede nyo itong lagyan ng Marvin and Julina. Tapos mga notebook covers, and ganitong mga bookmarks, yan, pwede yan. And syempre mga rewards, no, yung katulad nga ng ginawa ko kanina, itong mga medal na to, yan, mga rewards yan. And syempre pwede rin gumawa ng ganito sa mga estudyante, mga name tag. Kasi kapag ka magpapasukan guys, ito yung pinakamaraming income. Kasi nga guys, di ba lahat ng estudyante required ng name tag kasi nga wala pa silang ID. So lahat talaga guys ay kailangan ng name tag. So ito guys, kasama to sa mga may offer mo. So ang target mo naman dito guys, sobrang laki talaga o sobrang lawak. Kasi sobrang daming bata sa mundo. Usually naman yung mga bata, wala naman talaga sila mga pera. So ang gagastos yan, syempre mga magulang na katulad natin. Syempre tayo willing tayo magbayad, di ba? Kaya nga natin sila pinapaaral para matuto Siyempre, para mas madali silang matuto, yung mga ginagawa nga guys, katulad ng mga flashcards, yan pwede mo yung i-offer sa mga bata. And as a parent guys, no, siyempre willing tayong gumastos para sa mga anak natin. Sa corporate naman guys, ang target natin dito, siyempre mga estudyante. And alam naman natin na sangkatutak ang estudyante sa Pilipinas. So isa rin yan guys sa magiging target natin, lalo na ngayon sinabi ko sa inyo kanina na kapag magpapasukan, ang pinaka-usually na pinapagawa sa atin ay ito, mga name tag. Kapag magpapasukan guys, syempre kasama na rin dyan yung mga subject sticker na sobrang dami ring nagpapagawa ng ganyan. Kahit nga yung mga pangalan sa mga notebook, yung mga notebook sticker guys, ang dami rin guys nagpapagawa tuwing magpapasukan. So ang pinakamalaking customer talaga natin sa business na to ay mga estudyante. So ang next naman natin guys ay syempre isa na rin to sa mga bago kong paborito ngayon sa printing business. Kaya nga guys, sunod-sunod yung paggawa ko ng video about sa sublimation na printing. Kasi nakakatuwa talaga guys ng sublimation. Kung ikaw yung klase ng tao na sobrang creative mo o mahilig ka magbutingting, mahilig ka mag-edit-edit, tapos ayaw mo na nalilimitahan yung ginagawa mo sa pagpiprint lang sa papel, so pinakamagandang negosyo para sa'yo is sublimation printing. Kasi guys, sa sublimation printing, lahat ng nakikita nyo dito sa background ko na to, lahat yan guys is gawa sa sublimation printing. So meron rin kami guys package para sa sublimation printing. No? So dyan magagawa mo na yung mga katulad ng ganito. Siyempre yung mga baso, itong mga jar na yan, sublimation rin yan. Ganda ng pagkakagawa nito. No? Actually may nagpunta dito sa shop na kaya siya bumili ng sublimation na printing dahil dito. Natuwa siya dito sa jar na to. Kasi itong mga car mugs yan, magagawa mo rin yan. And ganitong klase mga baso. Then ito guys, magagawa mo rin to, no? Akala nila sticker yan. Metal plate yan guys. Then ito guys, pakita ko pa sa inyo iba pa magagawa nyo. Syempre, itong mga metal plate na yan, sublimation rin yan. Itong tote bag, sports jug, itong mga transparent na mugs, itong orasan. Then itong mga tiles na yan. Yan, kailan ko lang rin na-realize na pwede ka na pala ngayon mag-sublimate sa tiles. Ito nga, meron nga ako ditong nagawa. Ito, lapida, yan O, di ba? Pwede ka rin mag-sublimate sa lapida. Tapos ito, yung mga mirror, yan, sublimation rin yan.
Yung puzzle na nasa likod, sublimation rin yan. Etong mga keychain na yan guys, sublimation rin yan. Yo, so makikita nyo guys, sobrang daming pwedeng gawin ng sublimation. Kahit ako, kailan ko lang rin na-realize guys na yung iba pala dito, katulad nga nitong tiles na to, is pwede na siyang isublimation. So syempre guys, ang target natin dito, dalawa na naman. Yung una, personal. So sa personal guys, ganun ulit, yung katulad ng sinabi ko kanina. So birthday, binyag, kasal, dibu. And usually na pinapagawa nila ng mga souvenir is sinasublimate yan, katulad nitong baso na to. Tapos pangalawa naman yan guys, yung tinatawag natin na corporate. So sa corporate naman guys, kapag may mga event, yung mga business, ay syempre meron silang mga giveaway rin dyan or mga souvenir katulad ng mga, ito rin, baso rin. Tapos yung iba naman guys, syempre kapag may bangko ka, di ba, pag suki ka ng bangko, binibigyan ka niya ng payong. Tapos dati naman guys, yung soft drinks dealer pa ako, ang pinamimigay ko naman dati is mga t-shirt. Tapos pag may mga event, katulad ng mga fun run, di ba? So sa dulo niyan, may mga pinamimigay. Tawag dun guys is mga merch or merchandise. So sublimation rin guys, usually ang pinang-print dyan. So ang next naman natin guys ay ito, exciting rin to, itong printing business na to. Kasi ito yung tinatawag natin na clothing or apparel na printing business. So kung ikaw ay taga-Taytay ka, di ba sa Taytay kasi ang pagawaan ng mga damit. Kasi pag may nagpupunta dito sa shop namin tapos nakaputing van siya na nangunguha ng, alam nyo na, yon. So sigurado ko taga-Taytay yun. Tapos pag ino-open yung likod nung van nila, punong-puno ng damit. So bibili sila sa akin guys ng sublimation package kasi yung mga damit nga na yung gusto nilang tatakan. Siyempre kapag yung damit na plain, mura lang yan. Pero pag nilagyan mo yan guys ng brand, tumataas na yung presyo niyan. So meron akong vlog na ginawa dito, yung isa sa mga pinakamahabang vlog na ginawa ko sa buong buhay ko. So yun guys yung shirt na business package. So doon guys, marami akong diniscuss doon. So merong DTF, merong HTV, merong patches. Pero ang available lang talaga sa amin dito is sublimation na printing lang. Kasi marami nagtatanong sa amin dito ng, Sir, meron ba kayong DTF printer? Actually guys, mahal talaga ang DTF na printer. Ang DTF na printer guys, from 250,000 to 500,000. So ganun siya kamahal. So ang tip ko dyan guys, no, bumili ka lang ng sublimation business package. So meron ka na rin namang press. So ang gawin mo, magpaprint ka na lang sa labas ng DTF. Kasi mura lang naman yun eh. Yung 1 meter by 1 meter na printing ng DTF ay 250 pesos lang naman. So sa 1 meter by 1 meter na yun, siguro makakagawa ka doon ng 100 na logo. So mangyayari dyan, parang 3 piso lang ang isang logo, tapos ikaw na lang yung mag-press. Kasi nga, medyo mahal yung DTF na printer. And hindi ko naman guys recommended na bumili ka agad ng DTF printer, lalo na guys kung wala ka pa naman masyadong customer. Kasi 250,000 to 500,000 guys, sobrang hirap bawiin yan. So sa packages na ino-offer namin doon, syempre meron na yung printer, tapos meron na yung press. So kung gusto mo naman guys ng HTV o yung heat transfer vinyl na printing, so kailangan mo lang guys magdagdag ng cutter. Yung sinabi ko sa inyo guys kanina na cameo, yung pinangkakat ng ganito. Kasi yung HTV guys, ganito rin naman yan. Ito kasi vinyl rin to eh. Yun naman guys is heat transfer vinyl. So kind of vinyl naman siya na kapag pinrest mo siya, dumidikit siya sa damit. So ang gawin mo, bumili ka na lang ng maraming kulay nun, tapos ikat mo na lang siya ng cameo, tapos ikaw na lang yung mag-press. So mas maganda guys, para hindi umaba tong sinasabi ko dito, panoorin nyo na lang yun guys, yung isa ko pang video na ginawa, yung shirt na business package. Sobrang haba nun at sobrang dami mong matututunan talaga doon, no? Kasi kung idudugtong ko pa dito yon, baka lalong humaba na tong video na to. So, next na business na i-discuss natin ay ito, hindi ko pa to masyadong na-discuss talaga ng medyo malalim dito sa ating channel. So, ito yung mga magnets. So, for sure guys, no, nung bata ka, mahilig ka rin sa magnet na katulad ko. So, sa mga magnets guys, usually yan, ginagamit rin yan for souvenir. Kasi kapag nagpupunta ako sa isang lugar, ang usually binibili ko, yung iuwi ko, tapos ipamimigay ko, di ba, ref magnet kasi mura lang yon. So katulad nito guys, itong mga pin magnets na to. Ito naman guys, yung mga ref magnet na makakapal. Yan, then ito naman yung direct to print na magnet. So ginawa ko dito guys, so pinrint ko lang to sa LAT50. Ito mismo yung magnet, tapos kinat ko lang siya ng cameo. Kaya ganyan, naka-shape na kaagad siya. Ito naman guys, ref magnet rin to, pero calendar naman siya. Tapos meron pa akong isang ginawa guys, yung tinatawag namin na car magnet. Kasi yung iba guys, akala nila na yung mga nasa kotse, dinidikit yun na sticker. Actually, hindi sticker yun, magnet lang na malaki yun. Kasi guys, yung ginawa ko nga na car magnet na yun, dinrive ko yun sa NLEX. Alam niyo naman sa NLEX, mabibilis yung mga kotse, and syempre malakas yung hangin doon. Pero walang nangyari, hindi siya nasira, hindi siya natanggal. So yung ganun guys, ginagamit yon for business promotion. Usually nakakita ka dyan yung mga kotse, yung mga taxi, yung mga grab, na meron silang nakadikit sa gilid nila, nakakala mo yung sticker pero magnet lang talaga yon para madaling tanggalin. And usually rin yan guys, ginagamit rin yan kapag sa eleksyon. Yung mga mukha ng kandidato, nakapaskil lagi doon sa gilid ng mga kotse. Guys, hindi sticker yon, magnet lang rin yon. So malaki guys ang market ng mga ref magnet. Actually nga guys, sa tingin ko bukod sa cellphone mo, ang pinakamaraming makikita mo ng mga picture
ay nasa ref magnet. So kapag ka bumisita ka guys, kahit na sinong bahay yan, makikita mo guys na merong mga ref magnet yung mga ref nila. So sa ref magnet guys, so again, may dalawa ulit tayong target dyan. Syempre yung personal. So sa personal na yan guys, so doon ulit tayo sa mga souvenir. So kapag ka may binyag, may birthday, syempre may debut, may kasal. So namimigay tayo guys ng mga ref magnet. Pwede rin yan guys, no, kung ayaw nyo mamigay ng baso. So pwede guys yung ref magnet. So sa business side naman guys, yun yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na kapag ka nasa mga lugar ka ng mga tourist spot katulad ng Boracay, Bohol, Davao, Palawan. So kapag ka nandiyan ka guys, ang unang hinahanap rin talaga dyan as pasalubong and as personal na gamit ay mga ref magnet rin. And isa pa guys sa suggestion ko dyan, no, kapag ka may mga business ka, so imbis na gumawa ka ng calling card, ang gawin mo dito is ref magnet na calling card. So halimbawa may business ka ng gasol, diba? So ang gawin mo, ikat mo lang to na hugis ng gasol. Tapos ilagay mo dito guys yung info mo. Syempre yung pangalan ng kumpanya mo, yung contact number mo, syempre yung address mo. Tapos idikit mo to guys dun sa labas ng bahay. Kasi kapag ang nilagay mo lang sa labas ng bahay is yung maliit na flyers, nililipad lang yun eh. Tapos tinatapon lang yun, wala silang pakialam doon. Pero pag nakikita nila guys na ang ganda ng presentation ng ref magnet mo, kasi nga nakakorting gasol pa yan. So meron siyang konting arte, dinagdagan mo siya ng effort. So mangyari dyan guys, kapag nakita nila yon doon sa labas ng bahay nila, kukunin nila yan and ididikit yan guys doon sa ref nila. Tapos kapag naubusan sila ng gasol, syempre maaalala ka nila, di ba? Kasi nga lagi kang nasa ref. So doon sila o-order sa inyo. So wag kayong mag-alala guys, gagawa pa ako ng separate video para lang guys sa mga magnetic na printing business. So ang next naman natin guys ay ito yung tinatawag namin na party materials na business. So kung ikaw mahilig ka nga rin sa mga bata, tapos mahilig ka sa mga events, and syempre meron ka na ring party needs, di ba? Kasi kapag kailangan natin ng mga balloons, ang hinahanap natin lagi yung mga party needs. No? Kung may negosyo ka na ganyan, maganda to guys, idagdag mo dyan. Kasi bukod sa mga binibenta mo na yan, yung binibili mo sa Divisoria tapos binibenta mo dyan, dito guys, pwede ka na mag-customize. So kung yung mga hat mo is mga generic lang na mga cars, na mga SpongeBob, so ngayon guys, pwede mo nang ilagay yung mukha nung may birthday dyan. So dito guys, pwede kang mag-offer ng ganito. So ito guys, gawa to sa Sintra board. Then pwede ka rin mag-offer ng mga birthday cards, ng banners, ng party hats, o mga mask, yung toppers, yung placemat. Siyempre mga sticker rin, pwede rin dito. Coloring and puzzle, baptism giveaways. So mga decors, mga giveaway, mga memoirs, or siyempre, yan nahulog tuloy. Any kind guys of birthday giveaways, kayang-kaya mo nang gawin. O, di ba? Bongga. So again, dito, dalawa na naman yung target market natin dito. Una dito guys, yung personal. So yung personal guys, yun yung mga kapitbahay mo, yung mga nasa paligid ng bahay mo. Siyempre kapag may birthday si kumare, ikaw yung i-hire niya o sa'yo siya bibili guys ng mga party needs. And pangalawa naman yan guys, is siyempre yung corporate. So sa corporate naman yan guys, ay hindi na mga kapitbahay mo yung mga customer mo dyan. So dapat dyan guys, marunong ka mag-market sa online. Kaya nga guys, maraming nagtatampo kapag yung kapitbahay mo, nagtayo rin siya ng katulad na business mo. Kasi usually yan guys, ay umaasa ka lang sa tao sa paligid mo. So, hindi magandang pangitain yon. Dapat guys, marunong ka sa online. Kasi kapag nasa online ka guys, ang magiging customer mo dyan sobrang dami. 100 million ng Pilipino. Hindi ka na maubusan ng customer. Pero kapag umaasa ka lang sa paligid mo, nagkakaubusan kayo ng customer. Kaya nag-aagawan kayo. At the same time nga guys, nagbabagsakan kayo ng presyo. So again guys, pag marunong ka mag-market sa online, dyan guys, dadami talaga yung customer mo. And pangalawa guys, no, pwede mo tong i-join force kapag meron kang photo booth na business package. So halimbawa, nilahat mo na, di ba? Meron kang catering. Tapos meron ka pang photo booth na business package. Tapos meron ka pang mga party materials. So, all-in-one ka na. Hindi na sila guys hahanap pa ng iba magsusupply kasi nga guys, nasa iyo na lahat. So, next guys, na printing business na isa sa pinakamaganda kasi talagang marami akong kakilala at maraming nag-avail sa amin na ngayon ito talaga yung pinagkakakitaan nila. Kasi may nag-avail sa amin dati, empleyado siya ng Channel 2. Tapos yung separation pay niya na yun, binili niya sa amin guys ng super package. So sa super package na yun guys, halos lahat na magagawa mo. Pwera na lang yung tarpaulin. Pero ang kumito talaga sa kanya dun guys is yung PVC na printing. So sa PVC na printing kasi guys, dyan pumapasok yung PVC ID. So ang ID kasi guys, sobrang importante niyan sa kahit sinong tao. Diba? Laging hinahanap sa atin ID. And ito pa guys, ito yung istorya niya. Hindi to sa akin galing, galing to sa kanya. So meron kasi siyang nakuhang isang school. So sa school na yun guys, mayroon dong 10,000 na estudyante. So sa 10,000 na estudyante na yun guys, syempre lahat yan kailangan ng ID. Kasi wala namang estudyante na hindi kailangan ng ID. And syempre ang mga estudyante, hindi naman pwede na magkanya-kanya silang gawa ng ID. So lahat yun guys, isa lang ang gagawa nun.
So yung 10,000 na student na yun guys, sa kanya nagpagawa yun. So ang presyuhan talaga guys ng isang pirasong ID na ganito is 150 pesos. Pero syempre nga maraming ang nagpagawa, 10,000. So binenta niya lang guys ng kalahati na lang, 80 pesos na lang yung benta niya. So sa 80 pesos na yun guys, syempre may cut pa yung mga nasa loob ng school which is normal na yun, tanggapin na natin yun, no? So 10 piso sa kanila, 70 na lang natira sa kanya. Ang puhunan guys ng isang pirasong PVC isang piraso 5 piso lang. Pero sabihin na natin na nagmerienda ka and marami ka pa expenses. So 10 piso guys ang puhunan ng isang PVC ID. So 70 minus 10 piso. So meron pa siyang 60 pesos times mo sa 10,000. So kumikita siya guys ng 600,000 pesos every year. Kasi yung grade 1 ngayon, grade 2 na next year. And ang mga ID guys, usually ang expiration yan is 1 taon lang. So hindi lang guys sa estudyante yan, marami pa guys mga target market dyan. So nandiyan rin guys, syempre mga corporate, katulad ng mga may business. Syempre guys, lahat na may mga business, kailangan rin yan guys ng ID. So walang business guys na hindi kailangan ng ID. So ID pa lang guys yung pinag-uusapan natin dyan, sobrang dami pang pwedeng gawin sa PVC. Di ba lahat guys na mga tindahan may mga ganito? Ito mga Maya, yung mga GCash, yung open close guys, syempre mga QR code na kamukha ng ganito. Yan mga PVC po yan. Ito mga keychain na to. Itong mga bookmark, yan mga PVC po yan. Syempre mga photo cards, mga keychain, bag tags na kailangan sa mga bag na mga estudyante. Yung mga name tag ulit, yung parang mga ganito. So, pwede kang gumawa ng laminated, pwede ka rin gumawa ng ganito. Pero isa guys sa pinakamagandang name tag ay mga PVC. Tapos syempre, kapag meron kang restaurant, yung mga menu board, yung mga loyalty cards, yung mga membership cards, yung mga gift cards guys, lahat yan guys ay gawa sa PVC. So ang PVC guys, meron yan dalawa. Yung isa yung card sa yung sheet. Kaya nga tawag yan is PVC card sheet, no? So kapag hindi mo siya guys nilaminate dun sa card, tapos nilaminate mo siya guys sa laminating film, ganito guys yung magiging itsura niyan. Yan mga transparent. So pwede kang gumawa ng ganito, transparent na invitation, PVC rin yan. Ito rin mga transparent rin to na mga invitation. Yan guys, mga PVC rin yan. Kaso nga lang, hindi ko siya guys nilaminate dun sa card. Kaya ang nangyari, naging transparent o translucent yung itsura niya. So ito guys, yung sample ko ng transparent na calling card. So kapag may negosyo ka, may no-offer ka, tapos kailangan mo guys ng calling cards, kapag ito yung binigay mo doon sa kliyente mo, hindi niya to tinatapon. Di ba? Usually kasi ang calling card tinatapon. Pero pag nakita niya na, tingnan niyo naman yung pinag-effortan niya, no? O waterproof rin niya, no? So kapag nakita niya guys na ganito yung itsura ng calling card mo, tinatago to guys sa wallet, hindi to tinatapon. So ito guys, mga PVC rin to. Loyalty cards, di ba kapag bumili sa inyo, so nilalagay nyo ng sticker sa isa yan hanggang sa makapuno sila. Then yung L8050 nga, itong nasa likod ko na to, maganda dyan guys, is meron siyang direct to PVC na printing. Yan, ito direkta yan sa PVC pin rin. Tapos ito mga photo cards na yan PVC rin yan. Ayun, pwedeng family. Or nung nakarampas ko guys, nabigay kami ng mga ganito doon sa mga pamangkin namin. Mga anime yung pinamigay namin, tuwang-tuwa sila. Siyempre sa personalize, pwede yung mga ganito. Ito mga photo cards, yung mga anime, pwede mong ilagay dito. O yung mga picture guys, nung mga bibigyan mo nito. So pwede yung ganyan. Pero usually talaga yan, yung mga PVC na yan is for corporate yan o para sa business talaga yan. Katulad nga nito guys, itong pinakita ko sa inyo kanina, itong mga open-close sa signage na yan. Tapos yung mga menu board, so mga PVC yan. Tapos yung ID, yan sa mga kumpanya. And syempre sa school, na sabi ko nga sa inyo kanina guys, na sobrang laki ng kikitain mo dito basta makakuha ka lang ng isang school o ng isang company. Kasi guys, ang ID again is na-expired to. So next year guys, magpapalit sila ng ID. So dumarating na naman tayo dun guys sa tinatawag natin na repeat order o paulit-ulit na lang sila nabibili sa inyo. Then ito pa nga pala guys, sa mga personalized ulit yan. Ito mga transparent na yan. Diba? Sa mga events, sa mga kasal, binyag, etc. Then ito sa mga invitation, yan mga PVC rin yan guys. Hindi masyado napapansin yung PVC pero ito guys yung isa sa pinakamalaking kitaan talaga sa printing business. So guys, sa pag-uusapan na rin naman yung business, syempre sabihin ko na rin dito yung mga iba pa mga business essential. Mga calling card yan, hindi mawawala yan. Kasi sobrang importante talaga nito sa negosyo. Then syempre yung mga loyalty cards nga na mga sinabi ko rin. Ito. So example guys, itong burger. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kapag nakabili na sila ng 8 burger, yung pang sham nila guys is libre na lang. Ito naman guys sa computer shop. Then ito naman ay sa parlor. Then ito syempre may flyers rin tayo dito. Yung trifold na flyers na tinatawag. Yan. So kayang-kaya mo rin yan guys gawin. Then ito naman guys flyers rin to. Tapos ilagyan nila dito ng calling card. Ito rin mga flyers rin to. Yan. Maraming klase ng flyers. Ang ginagamit talaga na papel sa flyers is C2S. Kaso ang C2S guys, ang pwede lang doon ay laser na printer. So medyo mahal yun, yung costing nun. Pero kapag pigment guys ang ginamit dito, pwede kang gumamit ng manipis lang na photo paper. Then eto rin,
Yan, mga brochure and flyers rin to. Ito naman guys is brochure to. No? So kung kumita-kita ka na, pwede kang bumili ng A3 size na printer kasi yung ganito kalaki. Sa A3 size na printer to guys, mini print. Then ito rin guys, rin to sample. Yan, A3 size rin na printer guys ang pinang-print dito. Tapos ito naman guys, makakapal rin yan. So pwede ka rin mag-offer nito. Yan, kaso mga ibang klaseng printer na yung ginagamit dito. No? So again, pag kumita-kita ka, saka guys bumili ng mga malalaking printer na pwede nga sa mga ganito. Para ang user manual, para sa mga gadget. Yan, so pwede rin yan gawin. So kung low budget naman guys, ito pwede to. So Xerox lang naman to, or yung iba guys, Riso, yung tawag sa ganito, yung mabilisan at syempre maramihan. And syempre guys, lastly, yung lagi natin ginagawa bago matapos yung taon, eto, mga kalendaryo. Yan, hindi mo mawala yan guys, na giveaway talaga yan. Kahit na digital age na tayo ngayon, meron na tayong mga kalendaryo sa cellphone. Iba pa rin talaga guys kapag tangible yung kalendaryo kasi itong mga to, isasusulatan to. Yan, yung mga ginawa nga natin no nakaraan, yan. Meron silang mga moon pace. So malaki guys ang kitaan natin dito. Syempre kasi ang target market natin dito guys is may mga business. Kaya nga business essential ang tawag dito eh. So kapag ka B2B o business to business kasi guys ang target market mo, meron yan guys tinatawag na repeat order. Syempre yung mga nagpagawa sa'yo last year ng ganito, magpapagawa ulit yan next year. Kahit guys itong mga brochure na to, yung mga calling card, yung mga flyers, yan lahat yan guys ay repeat order lagi yan. Syempre nauubos kasi yan, pinamibigay yan. Kapag ka naubos yan, magpapagawa ulit sila na magpapagawa sa inyo. So next naman natin guys, syempre yung Sintra board na business. So sa Sintra business package guys, marami tayong mga may offer rin dyan. Actually, ang dami ko na nga ring vlog na ginawa tungkol sa Sintra board. Yan, itong mga QR code na standee. Tapos yung ganito rin guys, yung mga close open. So kung ayaw mo ng PVC, pwede rin to guys, Sintra board yan. Oh. Yan. Tapos yung mga menu board, di ba yung mga tinitingnan sa mga restaurant, Sintra board rin yon. Tapos yung mga Sintra standee, yan kamukha nito. Ito guys, Sintra board rin yan. So ito guys, sobrang pumatok sa amin to. Kasi pag graduation, ito yung binibigay sa estudyante. Imbis na money cake guys, ito Sintra board na pool. Ito, hinihila yan oh. So hindi ko nahihilahin na kasi mahirap ibalik eh. Then pwede ka rin guys gumawa ng Sintra board na orasan. Sa mga photo booth business, di ba ito yung, alam niyo yun, yung pag nagpapakyut ka, ito, Sintra board rin to guys. Then ito rin, mga QR code. Yan, so gawa rin yan guys sa Sintra board. So maganda guys, panoorin mo yung video ko about sa Sintra board business kasi sobrang dami talaga na pwede mong gawin sa Sintra board. So dito naman guys, syempre meron na naman tayo ditong dalawang target. Syempre yung pang personalize. So sa personal guys, usually yan yung katulad nung kanina, ito. Yan, kapag kagagraduate, ito mga Sintra board na standee. Tapos, ito personalize rin to eh. Actually, pwede rin itong personalize, pwede rin naman to sa business. So, yung mga QR code. Then, ito guys, personalize rin to. Itong mga orasan na to. So, mga wall decor, katulad nito, yan, personalize rin yan. Then, kapag kaundas, ito, yung Sintra board lapida. So, ito, pinakita ko rin yan lahat guys sa vlog ko. Sintra board na frame, di ba? Imbis na plain na Sintra board, eh, nakita kasi namin to sa Disneyland na may ginagawa pala silang ganito, no? So, kami gumawa na rin kami ng sarili namin ganito, yan, no? Mas maganda siyang tingnan, no? Kaysa yung ordinary na frame lang. Tapos, sa business naman, guys, syempre, ito rin. Ito mga QR code na to, syempre, sa negosyo yan. Then, pangalawa naman, guys, yung mga close open, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Ito, yan. So, sa corporate to, guys. Then, syempre, guys, yung mga menu board nga, di ba, sa mga business, kailangan nila ng mga menu. Tapos yung mga standee rin, ito mga ganito rin, kailangan rin na rin ito, no? So ang Sintra board talaga guys, marami talaga siyang target market. So pwede ang personalized. And syempre sa mga negosyo rin guys, no? Usually guys, kailangan rin nila ng Sintra board. So yan guys, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, ay may mga package kaming ino-offer para sa mga yan. So guys, kung gusto mo rin magsimula ng yung printing business at gusto mo guys mag-avail ng mga package na yan, no? So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack. At syempre sabihin mo lang na napanood mo tong vlog na to para bigyan ka ng discount. So kanina nga guys, sinabi ko sa inyo na huwag ka agad kayo bibili ng DTF na printer. Kasi kapag ka bumili kayo niyan, ay baka isipin nyo malulugi kayo. Kasi nga, unang-una, wala pa naman kayo masyadong customer. And ang tagal ng ROI niyan. Kasi nga guys, 250 to 500,000 ang puhunan niyan. Eh kapag ka ganun kalaki guys ang puhunan, ang hirap bawiin yan. And syempre kapag ka natatagalan tayo sa ROI natin o sa return of investment natin, feeling natin guys, lugi tayo. O feeling natin talo tayo. Kaya guys, mas maganda, magsimula ka muna sa maliit. So yung mga ino-offer namin guys sa mga package na yan, maliliit lang yan at mga mura lang yan. Kasi guys, kung matagal ka ng follower ng vlog ko, like ko sinasabi dun guys na great thing starts from small beginning. Pero kapag kumita-kita ka na guys sa printing business na yan, pwede ka rin guys magdagdag ng mga sumusunod. Pero ito guys, wala kaming in-offer na ganito, sorry. So unang-una dyan guys, syempre pwede ka mag-offer ng laser engraving business. So ganito guys yung itsura niyan. Ito, nagpunta kami ng Biak na Bato, tapos paglabas ko may nagbebenta doon ng sangkalan. So ginawa ko sa kanya guys, si laser ko siya. Ang magandang klase ng laser engraver, yung gawa ng Ortur. And yung gawa rin guys ng Algo Laser, yan. So magagandang klase ng mga laser engraver yan. So kung gusto mo guys ng konting tutorial
tutorial about sa laser, no? So may mga ginawa rin ako ng mga video about dyan, no? So finiture ko nga doon guys yung mga Ortur na laser engraver and syempre yung Pixie na laser engraver. So kung gusto mo guys malaman kung saan nabibili yon yung mga laser engraver na yan, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. Then sumunod guys, pwede ka rin syempre mag-offer ng 3D printing. Totoo lang talaga guys, hindi ko pa natatry ang 3D printing kaya wala pa talaga ako masyadong masasabi dyan, no? Kasi mahirap naman magmarunong. Pero baka sa mga susunod ay baka makabili ako ng 3D printer and syempre makapag-discuss rin tayo dito guys sa channel natin about sa 3D printing. And isa rin talaga yan guys sa gustong gusto ko kasi 'di ba print ka sa papel, mag-print ka sa sticker, tapos ngayon naman nagpi-print na tayo sa mga baso, sa mga merchandise, sa mga damit. Parang mas gusto ko naman no na mag-print talaga ng 3D. Alam mo yun yung gagawa ka ng sarili mong laruan. 'Di ba kasi nung bata tayo mahilig tayo sa laruan and nagtataka tayo no kung paano ba ginagawa yung mga laruan na yun. Yung isa lang yung kulay, alam niyo yung mga bootleg, yung pinantatanching. Yan, so gusto ko rin guys malaman kung paano gumawa niya, no? So sana balang araw makabili tayo ng 3D printer. Kung meron kang alam o kung may ginagamit ka ngayon ng 3D printer, baka pwede ka naman mag-suggest sa akin, no? So ako naman yung magtatanong sa'yo kung ano ba yung 3D printer na ginagamit mo. So mas maganda i-comment down below mo. Then next naman guys, syempre kung may t-shirt printing business ka na sublimation, kasi mural naman sublimation printing. Tapos diba sabi ko magpa-print ka na lang sa labas. Then kung gusto mo na rin na magsarili at lumalaki na nga yung negosyo mo, syempre ibig sabihin nun, marami ka ng customer, may mga repeat order ka na, and yung pinagpapaprintan mo ng DTF ay hindi ka na maasikaso. Kasi nga sa sobrang dami ng pinapaprint mo, sinasabi niya na busy na ako, marami kaming pila. So kapag gaganyan na guys, no, pwede ka na rin guys bumili ng sarili mong DTF printer. So again, ang presyo niyan, 250,000 pataas. Then next naman guys, pwede ka rin mag-offer ng seal screen. Kasi guys, ang seal screen pa rin ang pinakamatibay na klase ng damit. Na diniscuss ko naman yan doon sa t-shirt printing business ko kasi yan yung pinakauna kong ginawa na printing sa damit, yung seal screen. Then next naman guys, syempre yung ultimate target ng lahat ng merong mga printing business is yung mga large format na printing. So dyan na guys pumapasok yung mga tarpaulin printing. Pero sa ngayon, kung nagsisimula ka pa lang, hindi yan recommended na simulan yan tarpaulin printing kasi ang mahal guys ng tarpaulin printer. Eh sino ba yung magiging customer mo? Yung may birthday? Magkano lang ang babayad sa'yo nun? Di ba 150 pesos lang yun? Gusto pa libre layout? So kung ganyan lang guys yung customer mo, hindi mo kaagad mababawi yan. So kailan ka ba guys kailangan bumili ng mga large format printing o ng tarpaulin printing? Dapat guys, nagsimula ka na ng printing business mo at matagal ka na guys sa printing business. Syempre kapag matagal ka na sa printing business, may mga nagtatanong na sa'yo dyan, nagpiprint ba kayo ng tarpaulin? Nagpiprint ba kayo ng damit? Nagpiprint ba kayo ng ganito? So marami na guys nagtatanong sa'yo ng ganyan. Syempre sa ngayon, outsourcing ka muna. Katulad ng ginagawa ko, outsourcing lang. So kapag may nagpa-print sa akin ng tarpaulin, pinapasa ko lang. So pag pinasa ko yun guys, ang bigay niya sa akin is 11 pesos per square foot. Tapos binibenta ko naman guys ng 25 pesos. So mas malaki pa yung tinubo ko sa kanya. Laway lang yung puhunan ko. Wala akong overhead expenses, wala akong kuryente, wala akong kahit na ano na binayaran. Bukod dun guys sa pagmamarket ko lang. O diba? So ang ganda rin guys ng tarpaulin printing kung i-outsource mo lang. Pero kung hindi ka na kayang i-cater o i-print nung pinagpapaprintan mo ng tarpaulin printing, no, siguro time na para bumili ka rin ng sarili mong tarpaulin printer. So meron akong customer dati na bumili lang siya akin dati ng Epson na L121. Tapos ngayon guys, meron na siyang tarpaulin printing. Kasi guys, 5 taon na rin ang the printing shop, no? So halos ganun rin katagal na nagbebenta na rin kami ng mga printer, no? So marami kaming mga customer, nakikita namin at natutuwa kami guys na nagsimula lang sila guys sa L121 o nagsimula lang sila sa maliliit na printer, pero ngayon malalaki na yung mga printer nila. Yung ibang mga bumili sa amin, ngayon meron na silang mga tarpaulin printer. Yung iba naman meron na silang mga DTF printer. So ang tip ko sa inyo guys, kapag magsisimula kayo ng inyong printing business, start small lagi. Simulan nyo lagi sa isang package. So kapag kumita-kita na yon, bumili kayo ng panibagong package. Huwag kayong bili ng bili. Huwag kayong magpapadala sa hype. Huwag kayong magpapadala sa offer na ito bilhin mo to, ito bilhin mo to. Kasi nga usually guys, kapag nagpunta ka dito sa shop ko, tapos ang dami mong gustong bilhin, ako pa yung pipigil sa'yo. Concern ako na maibalik mo yung puhunan mo. Kasi hindi tayo katulad nung iba na kapag nagbenta, paglabas mo sa kanila, bahala ka na sa buhay mo. Dito guys, hanggang ngayon, yung iba na bumili sa amin nung 2020, 2021, 2022, pataas. Yung iba nagtatanong pa rin sa amin at hanggang ngayon sinasagot pa rin namin sila. So hanggang ngayon guys, ginaguide pa rin namin sila. Kaya nga ako guys gumagawa ng mga video na kamukha nito
para mag-guide guys, lalo na yung mga nag-avail sa amin kung paano magamitin yung mga binili mo sa amin na mga packages. And makikita nyo naman yan guys doon sa page namin. So kung hindi mo alam na may page kami, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at doon ka guys mag-inquire ng mga packages na yan. Makikita mo doon guys na marami akong pinopost. And yung ibang pinopost ko doon, kapag ka binivideoan ko sila, sinasabi ko doon na dati siya nag-avail ng ganito, ngayon ito naman yung in-avail niya, and ito naman yung in-avail niya, ito naman yung in-avail niya. So makikita nyo doon guys na meron transition talaga, na nagsimula talaga sila sa maliit hanggang sa lumaki sila guys na lumaki na printing business. So guys, lahat ng mga materials, printer cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you in my next video and bye! Shh! The Printing Shack, ayos na sulit pa. The Printing Shack, ayos na sulit pa.